good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Pwede bang pakingitian? Pakibati natin yung ating mga katabi. Yan. At tayo ay welcome po. Yan, minsan pa sa gawain ng Panginoon sa oras na ito. Kung meron pong first time, welcome po sa COG Paliparan. Yan. Nangitian na po ba natin yung mga katabi natin? Ayan. And yan, bago tayo maghandog ng pagpupuri sa Panginoon, hayaan niyo pong basahin ko. Yung salita ng Lord in Psalms 100 verses 1, 2, and 4 ang sabi po dito. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Come on, church, will we open our lips today and praise the name of the Lord? Hallelujah! Jesus, we praise you today. Lord, we glorify you, Panginoon, in whatever situation. Lord, we are here to praise you. We are here to offer you our thanksgiving because you deserve it, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Come on, clap your hands to Jesus. Hallelujah! Oh, we will shout our praises to your name. Hallelujah! I'll give you praise, God. Come on, church, celebrate His name today. Come on, sing. I'll give you praise, for you deserve it. I'll give you praise for what you've done. I'll give you praise, for you are able. I'll give you praise till I overcome. I'll give you praise when the sun is shining. I'll give you praise in the dark of night. I'll give you praise when the battle rages. I'll give you praise till the works are right. Shout of the goodness among us. God is here in our praises. Shout of the goodness among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Come on, church, praise the Lord today. I give you praise, for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise, for you are able. And we will give you praise till we overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the works are right. Shout of the kids among us. God is here, in our praises. Shout of the kids among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the kids among us. God is here, in our praises. Shout of the kids among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Oh, we give you praise, God. And Lord, we will continue to worship you. But we ask for an open heaven. Hallelujah. Heaven's open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Church, open your lips and sing. Heaven's open, yes, Lord, let the heavens be open. And let your angels join us. Angels join us as we praise your name. Sing it. Heaven's open. Heaven's open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Say, shout of the King is among us. God is here. Come on, church. In our praises. Shout, shout. The King is among us. Shout, shout, shout. Praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God is here. In our praises.
again among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Hallelujah! Come on, church, praise Him, praise the Lord. Lift your voice, shout your praises, shout your praises to the Lord. Do not be silent. Do not be silent. Come on, let it be heard. Let your praises be heard. Hallelujah! Lift your voice. Lift your voice. Lift your praise. Hallelujah! 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 Lord, we have seen, we have experienced, Lord, your greatness, your faithfulness, Panginoon. Kaya Lord, hindi kami mananahimik lang. Lord, we will shout, we will speak, and we will declare about it. Lord, we will offer you, Panginoon, yung mga pasasalamat. Hindi namin to sasarilinin lang, Panginoon. Lord, we will declare it in the midst of these people, in the midst, Lord God, in this place, Panginoon. Hindi kami mananahimik, O Diyos. Naranasan namin ang kabutihan mo. Kaya, Ama, hayaan mo na sa oras na ito, all of us here this morning, Panginoon, Lord, will just be free, Panginoon. Lord, na maghandog sa'yo ng pasasalamat. Church, if you have experienced it, if you have experienced the goodness, the faithfulness of the Lord, pwede bang buksan mo yung labi na yan? God deserves it. God deserves your praise. God deserves it. Kaya kapatid, huwag mo nga hayaan na nakasarado yung labi na yan. Sambitin mo yung mga pasasalamat mo sa Panginoon. Come on, open your lips. Come on, open your lips. Offer your thanksgiving. Offer your praises. Sabihin mo yung mga pasasalamat mo sa Panginoon. Hayaan mong marinig ng Panginoon. Let it overflow. Let it overflow from your heart to your lips. Let your praises overflow from your heart to your lips. Come on, declare your praises. God deserves your praises. God deserves to be praised. God deserves to be worshipped. Hallelujah. 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 Come on, just open your lips. Shout praises. Shout praises. Shout praises. Shout praises. Shout praises. Hallelujah. 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 Oh, we give praise. Oh, my praise. Yes, God, in our worship, Lord. Hallelujah, Lord. We break every voice of the enemy. Every chains right now will be broken. As we worship, as we praise, come on, break it. In the name of Jesus. In our worship, Lord, in our praises, every chain will be broken right now. And your people will be free, Lord. Your people will be free. Come on, and enter into your presence. Come on, break it with your praises. Break it with your worship. Hallelujah. Hallelujah.
to be free. You have called us to be free. So Lord, in this freedom that we have, Lord, we will worship you freely, Panginoon. Lord, hindi kami tatahimik lang, O Diyos. The authority that you have given us as your children, Panginoon, gagamitin namin, O Diyos. At Lord, as we speak of your name, Jesus, every chains will be broken. Na Lord, sa bawat ginagawa namin pagtugtog at pag-awit, the enemies flee. So Lord, right now, as we worship you, Lord, as we lift your name, Panginoon, Lord, move and work, O God. Move and work powerfully. Move and work freely, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We will shout our praises, Lord, para sa iyo, Panginoon. All to glorify your name, God. Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Yes, Jesus, you are. Tower of refuge and strength, and let every breath and all that I am never cease to worship you. Sing, church. Shout to the Lord, all the earth, let us bow down. Mountains bow down. The seas will roar at the mention of the name of Jesus. At the sound of your name, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, sing it. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
praise. All the earth, let us Power sing. and majesty, praise to the Amen. Break free. King. Malaya kang magtaas ng kamay. Mountains Malaya bow kang sumamba. down and the Let your worship be between you and the will Lord. roar at the Worship Him. sound Worship Him. of your Once name. again. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares Just to worship Him the from your heart. Once promise again,
Napakasarap, Panginoon, napapurihan ka, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil ang Diyos namin ay tunay na dakila, higit sa kung saan pa man, higit kanino man. Ang Diyos namin, Lord God, ay dakila. Ang Diyos namin, Lord God, ay tunay at buhay. O Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkakataon muli na iyong binigay sa amin, Lord God, upang ikaw ay parangalan, ikaw ay mapapurihan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Lord, patuloy ka po, Panginoon, na maitanghal sa buhay ng bawat isa sa langitan, Panginoon, maging sa lugar na ito, Lord, ikaw ang tinataas at tinedeklara namin na Diyos ng bawat isa, O God, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, O God. Hallelujah, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. Patuloy ka tunay na maging Diyos ng aming buhay, Panginoon. Patuloy ka na mailuklok sa trono ng aming mga puso, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. And this morning, Lord, continue to move and work, Lord God. Allow your Holy Spirit, O God, to pour out in this place, O God. Only your presence, Lord, ang wini-welcome namin sa oras na ito, Lord God. And, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang gawa ng kaaway, Lord God, kung mayroon man sa lugar na ito, ngayon pa lang, hayaan mo, Panginoon, na lumayas sa lugar na ito, Panginoon. Spirit of the enemy, vacate this place. You have no place in here. Only the presence of the Lord will manifest in this place. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, patuloy ka na maghari, Panginoon, sa lugar na ito. Tunay, Lord God, hindi lamang sa salita, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin nandoon, Lord, yung pagnanais na tunay na ikaw yung maging Diyos ng bawat buhay, Lord God. In Jesus' name. Lord, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Lord God. Kita mo po ang bawat isipan, ang bawat puso, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka pa po na hindi pa lubusang nagsusuko ng buhay sa iyo sa oras na ito, Lord God, hayaan mo, Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon, Lord God, ma-grab yung opportunity, Panginoon, na kami, Lord God, ay tanggapin ka sa aming mga buhay na tunay na Diyos sa tagapagligtas, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. O Lord, take full control in our lives, O God. Take full control sa bawat isipin, sa bawat pamilya namin at sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na maituon ang bawat isipan, Panginoon, ang bawat puso sa mga salita mong aming mapakikinggan, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon, patuloy kang mangusap. Touch every lives, O God. Anoint each one of us, Lord God. Strengthen each one of us. And give us wisdom to understand your word that we will receive this morning, O Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. And then, Panginoon, ang iyong mensahera, Lord God, patuloy ka po na mangusap sa pamamagitan ng kanyang buhay, Lord God. Ikaw ang patuloy na manguna. Gawin mo siyang vessel, Lord God, na magdadala ng iyong salita, Lord God, na papalaya sa bawat buhay, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Give her the double portion of your anointing, the power, the courage, Panginoon, and let your spirit be upon her, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Salamat po muli sa oras na ito, Lord God. Tatanggapin namin, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, na nagmumula sa iyo, na may kapangyarihan, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Muli, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo because, Lord, tunay kang dakila, tunay kang makapangyarihan, walang paparis, Lord God, sa pag-ibig na iyong binigay sa iyong mga anak. Kaya, Lord, as we continually say that we love you and we will stand for you, Lord God, allow us, Panginoon, to be strong in faith, to be, Lord God, to be strong, Lord God, sa bawat pananampalataya, sa bawat pagtitiwala, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy ka po namin itinataas. Patuloy ka namin dinadakila at pinasasalamatan, Panginoon. Kapatid, bigyan mo ng malakas na baburi, malakas na palakpak ang Diyos natin, O God. Hallelujah. Tanggapin mo muli ito, O God. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Good morning ulit sa bawat isa sa atin. Panginoon, dahil ngayong linggo na matatapos yung ating talakay patungkol sa be difference. Yan. Ang ating buhay ay maging kaiba sa mundong ito, sa mga taong walang pananampalataya at patuloy na sumasalungat sa Panginoon. Amen? Muli tayo po'y tumayong lahat at basahin natin muli, minsan pa, ang salita ng Panginoon sa aklat ni Mateo, chapter 13, verse 41, 43. Ayan. So yan po ang ating babasahin, pero basahin nyo po, I encourage you to read the whole chapter ng chapter 13 kasi marami po dyan parable na kwento ng Panginoon patungkol sa kanyang kaharian. Sabi po sa salita ng Panginoon, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya sabi diyan, makinig po ang may pandinig. Yan po ibig sabihin spiritually na pandinig. Amen? So tayo po'y manalangin. Muli Ama, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy mo, Lord God, na pag-sustain sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kami ngayon, Lord God. At salamat sa habag at grasya mo sa buhay namin na patuloy naming nararanasan, bagamat marami kaming pagkukulang sa iyo, O Diyos. Muli, Lord, igawan mo po ang habag sa bawat isa sa amin at patuloy na paglilinis ng aming mga buhay. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po umupong lahat. At ito po ipagpapatuloy natin sa pag-aaral natin patungkol po sa parabulo ng wet at ng weeds. Yan, na sinasabi po doon sa salita ng Panginoon na mayroong nagtanim. Yan, ng mabuting binhi at kinagabihan nung natulog, mayroon din nagtanim ng masamang binhi. At sila po'y parehong nagtubo at sabi doon na sinasabi sa kwento ng parable na yon na kung saan ay dalawa silang tumubo at lumago. Pero sabi ng master, hayaan lang tumubo ang damo. Kasi mayroong layunin ang Panginoon sa kanyang mga trigo. So, yan nga po, na bilang isang mga mananampalataya, yan, sa mundong ito, nakikita yung ating pagkakaiba. Nakikita yung pamumuhay natin na kaiba. Nakikita yung ugali natin na kakaiba sa mundong ito. Yan. So, the difference is visible. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng wet at ng weeds? Ayan, so ating pinag-aralan ng mga nakaraan pa, mayroon pong pagkakaiba. Kahit nasabihin natin na sa unang sulyap, ay parang katulad lang, magkapareho lang, may echo. Parang katulad lang o pareho lang, pero mayroon pala silang pagkakaiba. At ito daw po ay makikita sa kanilang mga bunga. Dahil ang kanilang bunga ay magkaiba ang nagiging dulot nito. Ang wet po, ang bunga niya ay nagdudulot ng nutrients, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, nagbibigay pag-asa o liwanag, habang ang weeds naman, ang kanyang bunga ay nagdudulot ng lason. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng kadiliman, kawalang pag-asa, at pinapatay niya o nilalayo niya sa pananampalataya ang mga anak ng Diyos. That is the fruit of the weeds. Ayan. So, mayroon silang character. Ayan. Ano po yung characteristic ng bawat isa? So, sabi nga po dun sa napag-aralan natin, na ang weeds po may katangian din. At ang wet naman ay may katangian. So ano po yung unang katangian ng weeds? Sabi doon, they are hypocrites. Ayan, sila'y mapagkunwari. Ayan, hindi sila totoo, hindi sila tunay. Meron silang tinatago. Ayan, meron silang nililihim. Hindi sila transparent. Amen. While the wet, they are authentic. Sila'y tunay, sila'y totoo. Ano man yung sinasabi nila, nakikita sa kanilang mga buhay. At ang pagsabi niya ng oo ay oo, at ang kanyang hindi ay hindi. Ayan. At another na characteristic ng wet at weeds ay ang tinatawag natin na the weeds are proud and always look down to others. Ayan. Palagi siyang nagmamalaki. Ayan. At minamaliit niya yung
iba. Sinasabi niya, siya lagi ang marunong. Siya lagi ang magaling o mahusay. While the wet, yan, na sinasabi doon na habang lumalao, na lumalago siya sa bunga ng banal na espiritu, patuloy niyang kinikilala ang Diyos na dakila sa kanyang buhay. At patuloy siyang nagpapakumbaba araw-araw ng kanyang buhay. So, the wet is a humble one. While the weeds, sabi doon, it is envious and try to harm the wet. Yun po yung nais niya. Yan. Naiinggit siya, especially kapag ang wet ay nagbubunga na. Ayan. At nais niya ito na saktan or sirain. While the wet, he firmly follows in the footsteps of the Lord Jesus Christ. Kaya nakakaranas siya ng tinatawag na persecution. Ayan. Kaya makikita mo kapag nilalakaran mo ay ang pamumuhay na nais ng ating Panginoong Hesus, maranasan mo talaga yung tinatawag na persecution. Ayan. Masasabi mo na hindi ako belong sa lugar na ito o hindi ako belong sa mga taong ito. Kasi yun nga, sinasabi nila na maranasan ng isang tunay na sumusunod kay Kristo ang tinatawag na persecution. Ayan. So, nung nakaraan din po, sabi nga natin, ano po ba tayo? Are we a wet or a weeds? Ayan. But sabi nga natin, we are the wet. So, bilang wet, mayroon tayong gagawin. Ayan. Bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, mayroon ka na gagawin sa buhay na ito bilang mga anak ng Diyos. So, 4 na bagay yung ating gagawin. Ang 2 ay tinalakay na natin nung nakaraan. Ang una, so ano po yung una nating gawin bilang mga anak ng Diyos? Kailangan daw po tayo ay maging matyaga. Yan. We must be patient kasi ang Diyos natin daw po ay naging matyaga man din. Amen. Hindi niya kaagad tayo hinatulan. Yan. Kasi bakit? Yan, ninanais niya, hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen. Yun yung nais ng Panginoon. Kaya tayo man din maging matyaga katulad ng ating Diyos. And another, bakit tayo maging matyaga? Dahil sabi nga doon, kung ang Diyos ay naging matyaga din tayo. And then at the same time, ang Diyos po ay mayroong plano na nais niya na maisakatuparan. Amen. Kaya wag nating pangunahan ng Panginoon sa anumang kanyang plano sa ating mga buhay, patuloy tayo maging matyaga. Amen. And pangalawa, na bagay na ating dapat gawin as a wet, we must be alert. Kailangan maging alerto, maging handa, dahil sabi nga po natin noong nakaraan na kung ang Diyos ay nagtatanim sa buhay natin, ang kaaway din naman ay mayroong tinatanim. At nais niya na yung kanyang tinatanim siyang magtagumpay. Kaya wag nating hayaan na taniman tayo ng kaaway. So, nabanggit ko na po doon sa inyo nung nakaraan, di ba? Na hindi natin namamalayan, pwede pala tayong taniman ng kaaway ng galit, ng sama ng loob, di ba? Ng bitterness, di po ba? Ng iba't ibang uri ng mga masamang bisyo, ng hindi pagpapatawad, di po ba? Na hindi natin namamalayan minsan na yun na pala ang natanim ng kaaway sa atin. So, be alert. Amen? Huwag nating hayaan na mapenetrate ng kaaway, mataniman ng kaaway yung ating mga buhay. So, be alert. Be aware of the truth of the word of the Lord. And then, ito na po yung pangatlo na dapat nating gawin bilang isang mga mananampalataya, kabilang sa kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ano nga po ba ang ating dapat gawin bilang mga anak ng Diyos? Maliban po sa pagiging matyaga, pagiging alerto o kahandaan, dahil alam natin na ang kaaway ay may ginagawa, may tinatanim. So, wag nating hayaan na ma-penetrate tayo nito. And do po, ang pangatlo, we must be humble. Ayan. Kailangan po, nandun yung tinatawag na kababaang loob. Ayan. Sabi nga po na kapag tayo ay may tinatawag na kababaang loob, ito po ay pagkilala na tayo po ay lubusang nananangan sa ating Panginoon. Na anuman ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. At wala tayo ngayon kung hindi dahil sa Kanya. Amen. So yun pala po, na 'di ba sinabi natin doon, isang katangian ng wet ay mapagpakumbaba. Na bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin magpakumbaba din. Dahil nga po, kapag nagpakumbaba natin, yan, kinikilala natin ng
sa ating mga buhay na tayo po ay nananangan sa ating Diyos. At siya lang ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung wala siya, wala tayo ngayon at wala yung mga bagay sa ating mga buhay. Amen? Hindi dahil sa ating mga pagsisikap dahil tayo nakatamo ng ganitong bagay, kundi dahil sa binigay sa atin ng Panginoon. Yes, of course, nandun yung pagsisikap, but without the works, without the help of the Lord Jesus Christ sa ating buhay, anumang pagsisikap natin ay magiging useless lamang ito. So yun pala po na kapag tayo ay nagpapakumbaba, kinikilala mo, mo huli ang Diyos na ikaw'y nananangan sa Kanya. At sabi nga po na kapag ipinapamuhay natin yung tinatawag na kababaang loob, ito daw po ay nagpapakita na nilalagay natin yung ating sarili sa posisyon na anuman yung ginagawa natin ay para lamang sa Kanyang kaluwalhatian, ay para lamang sa Kanyang karangalan. Amen. Hindi tayo gumagawa para pasikat sa ating sarili. Hindi tayo gumagawa para parangalan yung ating sarili. But of course, kapag tayo namumuhay na nandun yung kababaang loob, pinapakita natin na ano man yung ginagawa natin para to sa karangalan ng ating Panginoon. Either tayo nag-aaral, nagtatrabaho, naghahanap buhay sa loob ng ating tahanan, ginagawa natin ito dahil nais natin parangalan yung ating Diyos. Nagpapakita na tayo ay nais nating parangalan, bigyan kaluwalhatian ang Panginoon na bigay sa atin ng lahat ng ito. So sabi nga po, bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayong magpakumbaba at huwag tayong magkaroon ng tinatawag na self-seeking. Ayan. Pag sinasabi natin kasing self-seeking, ito yung palaging inuuna yung sarili. Amen. Na naging madamot na. Ayan. Puro na lang sarili ang kanyang inuuna. Yan. And then ano pa po, yung tinatawag na wag nating hayaan na magkaroon tayo ng greediness or arrogant na espiritu katulad ng weeds. Patuloy tayong magpakumbaba. Yan. Kilalanin natin sa buhay natin na ano man ang meron tayo ngayon, ano man yung katayuan na meron tayo ngayon, dahil yan sa Panginoon. Amen. At another pa po, sabi nga po, bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong maging mapanghusga. Huwag tayong maging mapanghatol. Kasi daw po, ang isa lang po ang may karapatang maghatol sa atin. Yan daw po yung ating Diyos na siyang may likha sa ating mga buhay. Huwag po nating hayaan na yung mga taong sumasalungat sa Diyos, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung mga taong gumagawa ng masama, huwag nating hayaan na tayo ang humatol sa kanila. Sa halip, ano po yung gagawin natin? Ipanalangin natin sila na sila man din ay makalapit sa Panginoon. Amen? Dahil sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita in Colossians, sige, labas natin, chapter 3, verse 12 to 13, sabi sa salita ng Panginoon, but God has chosen you and made you His holy people. Ikaw at ako'y kanyang pinili. Yan. Pinili na tayo at ginawang banal o magpakabanal. At sabi niya dyan, He loves you. Mahal niya tayo, kaya sabi niya, so you should always clothe yourselves with mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So kasama doon na ipamuhay natin, isuot natin, isuklob natin na damit sa ating buhay, yung tinatawag na kababaang loob. Dahil sabi nga po doon sa nasabi natin na ang kababaang loob, pinapakita natin that we are dependent to the Lord. Nananangan tayo sa Kanya. Na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay. Amen. At ano man ang merong tayo ngayon na na-acquire sa buhay natin, yan ay galing sa Kanya. So patuloy tayong magpakumbaba, yan, at balutin natin yung ating sarili ng tinatawag na kababaang loob. Or ipamuhay natin ito. So sabi dyan, gentleness and patience. Bear with each other. Dahil sabi nga po doon, minsan talagang may mga bagay na mayroon tayong kasawayan na makikita natin sa ating kapwa. So sabi doon, kailangan matuto tayong mag-unawa sa isa't isa and forgive each other. Yan. Magpatawaran sa isa't isa. If someone does wrong to you, forgive that person because the Lord forgive you. Amen. So, pangatlong bagay po na dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa kaharian ng Panginoon, ay maging
mapagpakumbaba. Amen. Tayo po ay patuloy na magpakumbaba. Yan, katulad ng isang trigo na habang nahihinog yung kanyang mga bunga, ay patuloy siyang nagbebend. Yan, habang siya ay lumalago sa buhay niya pananampalataya, nakikitaan siya ng kababaang loob. Hindi mo siya makitaang nagmalaki dahil marunong na siya. Amen. Kundi nakikitaan mo siya ng kababaang loob. And then, sabi po sa Proverbs, Book of Proverbs, chapter 22, verse 4, sabi po ng salita ng Panginoon, obey the Lord, be humble, and you will get riches, honor, and long life. So ito pala ang sekreto, na magkaroon tayo ng riches, honor, and long life. Unang-una, ano daw po? Obey the Lord. That is the command. And be humble. Amen. Magpakumbaba. Matuto tayong magkaroon ng tinatawag na kababaang loob. Amen. Kasi ang kakibat ng kababaang loob na may pagsunod sa Panginoon, nandun yung tunay na kayamanan. Nandun yung karangalan. At ang magpaparangal sa atin, hindi mundo. Ano ang magpaparangal? Ang Diyos. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita. At kapag tayo ay sumunod sa Diyos na may kababaang loob, makikita natin ang buhay ay humahaba. Sabi ko nga, ito yung buhay na hinahanap natin. Ito yung buhay na ninanais natin, a long life. Amen. Kaya bilang isang mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, patuloy tayong magpakumbaba. Sa kabila ng mga taong patuloy na sumasalungat sa salita ng Panginoon, sa kabila na mayroon tayong mga taong nakakasalamuhan, nakakasalubong, na patuloy na ini-ignore ang salita ng Panginoon at hindi kinikilala ang Diyos. Patuloy nating ipakita na tayo'y kaiba. Huwag natin tularan ang gawa ng mundo. Patuloy tayong magpakumbaba sa Panginoon. Amen? And then, yung pang-apat at panghuli, yan, na ating gawin bilang isang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos sa kanyang kaharian, kinakailangan yung tinatawag na tayo ay maging mabungahin. Ayan. We must be fruitful. Ayan. Ninanais ng Diyos na tayo ay magbunga. Di ba sinabi doon sa kwento ng parabol? Ano yung kwento ng parabol? Di ba may naghasik ng mabuting binhi at may naghasik din ng masamang binhi. Tapos tumubo sila at sinabi doon ng servant, sabi niya, Master, bubunutin po ba namin ang damo? So sabi ng kanyang master, hayaan mo lang na sila ay lumagong pareho. Yan. Kasi may layunin ang Panginoon. Ano yung layunin niya? Nais niya na yung wheat or trigo o ang mga anak ng Diyos sa kaligtaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay magbunga. Amen. Nais niya na lumago at magbunga. Yan. Sabi nga po, we are called to partner with God's purpose. So yung purpose niya sa atin is magbunga tayo. Amen. Magbunga tayo bilang isang mga mananampalataya na sinasabi ko nga, bakit dumating dito ang ating Panginoong Hesus? Nagkatawang tao. Bakit siya bumaba mulang langit at nagkatawang tao? Para saan? Para tayo ay iligtas. Amen. Para tayo ay iligtas. Kaya siya nagpakumbaba. Siya ay bumaba at nagkatawang tao. Kasi nais niya tayo ay iligtas. So yun yung pinakalayunin niya. At nais ng Diyos na tayo man din ay maging kabahagi, maging kapartner sa layunin na iyan. Amen? So be fruitful. Amen. Na tinuturuan sa parable ng weeds na bilang mga anak ng Diyos na itinanim sa mundong ito, ayan, dinidesire ng Diyos, minimithi ng Diyos na tayo ay maging mabungahin. Amen. Ninanais niya na ikaw at ako ay maging mabungahin upang tayo ay maging kapartner ng Panginoon sa kanyang layunin. Amen. Na alam natin, di po ba, na ang weeds o ang mga taong hindi kumikilala, ang weeds ito po yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ito po yung mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala o patuloy na gumagawa ng kasamaan. O itong mga weeds na ito ay sila yung mga stumbling blocks.
Anyan. At mayroon din silang mga purpose. Ano yung purpose nila? Para sirain, wasakin, yung mga trigo, yung mga anak ng Diyos. Amen. Yung mga kumikilalat na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung ating Panginoon, may layunin siya. So yung layunin niya ay iligtas ang lahat ng tao at nais niya na tayo ay maging kapartner. Kaya hinahangad niya, ninanais niya na tayo ay magbunga. Amen. Kaya nga tayo tinanim sa mundong ito. Kaya sabi nga po diyan, na lagi kong naalala sa sinasabi ni Pastor sa isang bata, na sabi niya, kung saan ka itinanim, doon ka pagpapalain. Kaya sabi niya, kung saan ka tinanim, doon tayo magbunga. Amen. Doon tayo magbunga. Saan ka ba itinanim ng Panginoon? So magbunga tayo. Kung dito kanya itinanim sa iglesyang ito, God expects us na tayo ay magbunga. Amen. Ninanais niya na ang buhay natin ay maging mabungahin, lumago tayo upang tayo ay magbunga. He expects us to bear fruit, yan, and grow in the knowledge of His Word. Yan pala yung nais niya, na tayo ay upang tayo ay lumago sa kanyang salita. Amen. Dahil kapag hindi tayo lumago sa kanyang salita, madali tayong madadaya. Madali tayong malinlang ng mga kasinungalingan ng kaaway. We will be easily deceived by the lies of the enemies. Amen. Kaya kailangan tayo na lumago sa salita ng Panginoon. Dahil kapag lumago tayo sa salita ng Panginoon, ika nga ay lumalago din tayo sa ating relasyon sa Kanya. Amen. At kapag tayo ay lumalago sa relasyon sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon, sabi nga ay nagiging matibay tayo sa pananampalataya na hindi tayo kaagad-agad bumibigay sa anumang mga storms of life. Hindi tayo madaling bunutin. Kahit na anong tindi ng pagaspas o ihip ng hangin o bagyo sa buhay o pagaspas ng bagyo sa buhay, hindi tayo kaagad-agad mabunot. Kasi bakit? Nandoon na yung paglago natin sa salita ng Panginoon at dahil lumalago tayo sa salita ng Panginoon, lumalago tayo sa relasyon natin sa Diyos. At dahil lumalago tayo sa relasyon natin sa Diyos, naging matibay tayo sa pananampalataya. Kaya sinasabi natin na bakit maraming mga mananampalataya na konting problema lang, konting suliranin lang, bumibigay na. Konting mga problema lang ay nawawala na sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil isang dahilan, hindi lumalago sa salita ng Diyos at hindi lumalago sa relasyon niya sa Panginoon. Kaya pagdating ng mga sakuna, pagdating ng mga problema, mabilis na natatangay. Mabilis na nawawala. Mabilis na nabubunot. Yan, mabilis na nai-impluwensyahan ng problema sa buhay. Kaya yan yung ninanais ng Diyos sa atin, na tayo ay magbunga, lumago sa kanyang salita, upang sa gayon hindi tayo madaya ng kaaway at tayo ay maging matibay sa pananampalataya natin upang kapag dumating man ang mga pagsubok, mga problema sa buhay, hindi tayo kaagad bibigay, hindi tayo mabubunot at nandun yung kakakayahan natin na tumayong matibay na matagumpay sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya God expects us to be fruitful. Amen. At kapag daw ginagawa natin ito, na bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayong naging mabungahin, yan, sabi nga po dito, bakit natin gagawin ito? Kasi daw po, makikita sa bunga yung ating pagkakaiba. Amen. Kaya hinahangad ng Diyos, ninanais ng Panginoon, na tayo ay maging mabungahin. Dahil sabi nga po, sa ating mga bunga, o sa bunga, nakikita ang pagkakaiba ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ng mga anak ng Diyos at mga taong gumagawa ng kasamaan. Sabi po sa salita ng Panginoon in Matthew chapter 7 verse 16 to 20, sabi sa salita na, you will know them by their fruits. Kaya makikita mo ang pagkakaiba
sa kanilang mga bunga. Sabi po, do men gather grapes from the thorn bushes, or figs from the thistle, sa mga tinik? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Totoo po, hindi po pwedeng magbunga ng mabuti ang masama o ang masama ng mabuti. Sabi dyan, a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit, ano daw po ang ginagawa? So ano yung ini-expect sa atin ng Panginoon na bunga? Good fruit. Good fruit. Ang ini-expect ng Panginoon sa atin na bunga. Kasi kapag hindi po good fruit ang binubunga natin, sabi dyan, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the into the fire. Ang hindi daw po nagbubunga na puno ng mga mabubuting bunga, ito po ay pinuputol at sinusunog. Amen. So yun yung ini-expect sa atin ng Panginoon, na tayo ay magbunga, lumago sa Kanyang salita, upang sa gayon, tumibay yung ating relasyon sa Kanya, na kapag dumating yung mga pagsubok at problema, hindi tayo basta-basta bumibigay. Hindi tayo basta-basta na natatangay ng agos ng panahon. Sabi ko nga kanina ano ba yung trending ngayon? Baka napapasunod tayo sa trending ng panahon. Baka hindi na salita ng Diyos ang nag-iimpluwensya sa atin. Baka ang mundo na, kung ano ang trending ng mundong ito, yun na yung nag-iimpluwensya sa atin. Kasi ang isang dahilan, tayo ay hindi malago sa salita ng Panginoon. Amen. Ngunit kapag tayo ay lumalago sa salita ng Panginoon, ano man ang trending sa mundong ito, hindi tayo nai-impluwensyahan because we have the standard na sinusunod. At yun ang salita ng Panginoon. At sabi sa verse 20, therefore, by their fruits you will know them. Makikita yung pagkakaiba sa mga bunga. Kaya ang mga anak ng Diyos at ang mga gumagawa ng kasamaan, nakikita yung pagkakaiba sa mga bunga. At yun yung ninanais ng Panginoon sa atin. Yun yung ninanais niya na ikaw at ako ay maging mabungahing Kristiyano. Amen. Hinahangad niya yan. At maliban daw po sa lumalago tayo sa Kanyang salita upang maging matibay yung ating relasyon sa Kanya, ano pa daw po yung ini-expect ng Panginoon na maging bunga natin? Maliban sa lumalago tayo sa salita ng Diyos upang hindi tayo madaya ng kaaway ng Kanyang kasinungalingan. So una po, ninanais ng Panginoon sa atin na bunga, yung tinatawag natin na Christian character. Ayan. Christian character. Yan yung ini-expect na bunga ng Panginoon sa atin. Maliban na tayo lumalago sa Kanyang salita. Ayan. Ini-expect niya na tayo ay mamunga ng Christian character. At ang Christian character ay makikita mo sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano daw po yan? Yan ay bunga ng banal na Espiritu. Kapag nandun kayo sa CLDP3, malalaman nyo po na maging matagumpay lamang kayo at makamit nyo ang promosyon na hinihintay nyo sa buhay kapag tayo daw po ay lumalakad at namumuhay ayon sa Espiritu. Amen. Kaya sinasabi dito na ang Diyos, God, expects us to bear fruit. And that fruit He wanted to bear us is yung tinatawag na Christian character. Amen. Nandun na po ba yan sa atin, yung Christian character? Nandun na po ba yan sa atin yung pagmamahal? Diba? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Hindi na pagkamuhi yung naghahari sa atin. Nandun na ba yung kagalakan? Hindi na kawalang kagalakan? Na kahit may problema, nakikitaan ka na, nandun pa rin yung galak. Nandun pa rin ang saya. Hindi ka naapektuhan ng anumang mga suliranin. Nandun pa rin yung kapayapaan. Na kahit na nagmahal na ang bigas ngayon, kahit nagmahal na ang lahat ng bilihin ngayon, hindi ka nag-aalala. Panatag ka, payapa ka. Amen? So nawa, nakikita sa atin yung tinatawag na Christian character. Nandun yung katsagaan. Nandun yung kindness, kabutihan.
Nandun yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, kahinahunan, especially sa loob ng tahanan. Di po ba? Ng mga anak at magulang nakikita, nandun yung kahinahunan, walang sigawan. At nandun yung tinatawag na self-control. Ang sarap na nga sanang batukan, ang sarap na nga sanang suntukin, di ba? Pero dahil nandoon sa iyo yung bunga ng banal na espiritu, the Christian character, nagkakaroon ka ngayon ng tinatawag na self-control. Amen? Nakikita sa atin yung self-control. Kaya ito po yung ine-expect sa atin ng Panginoon na bunga bilang mga mananampalataya upang makita daw sa atin yung pagkakaiba bilang mga anak ng Diyos at ng mundong ito. Anak ng mundong ito o ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Makikita sa ating mga bunga. Sa Christian karakter. Dahil kapag nagbunga daw po tayo ng Kristiyanong katangian, ang kasunod nito ay magbubunga tayo ng tinatawag na Kristiyanong pag-uugali. The Christian conduct. Ayan. Yan po yung ninanais ng Diyos na bunga sa atin. Yung tinatawag na Kristiyanong pag-uugali. Kaya ang tanong, ano po ba yung pag-uugali natin kapag wala na tayo sa loob ng simbahan o wala tayo sa loob ng church sanctuary? Kristiyanong pag-uugali o makamundong pag-uugali? Ano po ba tayo? Wet po ba tayo or weeds po ba tayo? Kasi sabi nga po, hindi pwedeng magbunga ng Kristiyanong pag-uugali hanggat walang Kristiyanong karakter. Hanggat hindi tayo nagbubunga ng Kristiyanong katangian. Kailangan nandoon yung Kristiyanong katangian na bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Kaya sinasabi ng Colossus chapter 1 verse 10 to 11, sabi niya, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience, long-suffering with joy. Amen. Na kahit naghihirap siya, na kahit nagtitiis, nagtsatsaga siya, pero nakikita mo sa kanya ang kagalakan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Hindi siya lugmok, hindi siya natatangay ng problema. Kasi malago nga siya sa salita ng Diyos at nagbubunga siya ng bunga ng banal na espiritu, which is the Christian character. At yung Christian character na yan ay nagbubunga din yung tinatawag na Christian conduct. Kaya mayroon tayong GMRC sa eskwelahan, pero ngayon winala na daw po nila yan. Kaya ang mga bata ngayon, wala na daw po asal. Kaya ang mga bata ngayon, bata pa lang ay matindi na ang bibig palasagot sa mga magulang. Amen. Matindi kapag magdabog. Pero sa panahon, sabi nga iba naman ang panahon nyo noon, iba naman kami ngayon. Paano na iba noon at paano na iba ngayon? Kasi nga daw sa gadgets. Amen? Amen. Pero kahit gaano man yan kadami yung gadgets na inaalok ng mundo sa atin, merong salita ng Diyos na pwede nating salaminan. Amen. Na nais niya na magbunga tayo bilang isang mga anak ng Panginoon. Nandun yung Kristiyanong katangian at nandun yung tinatawag na Kristiyanong pag-uugali. Amen. Hindi natin sinasabi na pag dito sa loob ng simbahan, Kristiyanong pag-uugali pinapakita natin. Pero kapag nasa tahanan na natin, kapag nasa trabaho na tayo, kapag nasa negosyo na tayo, hindi na Kristiyanong pag-uugali ang pinapakita natin. Amen? Makamundong pag-uugali na. Kaya paano makikita yung pagkakaiba? Kaya sinasabi na kailangan bilang mga anak ng Diyos, we must be fruitful. Nakikita sa ating mga bunga ang pagkakaiba. Dahil paano tayo makaakay ng mga tao palapit sa Panginoon kung hindi nila nakikita sa ating mga buhay yung Kristiyanong katangian at Kristiyanong pag-uugali. Kaya sinasabi nga mahirap mag-akay ng mga taong ilapit sa atin. Kasi bakit? Paano natin sila maaakay kung hindi nila nakikita sa ating mga buhay yung Kristiyanong pag-uugali at Kristiyanong katangian? Sabi nga po kanina, nagtanong nga ako na ano po ba ang mahirap?
Ang gumawa ng tama o ang gumawa ng masama? Sabi doon, kanina may sumagot, sabi niya, ang gumawa ng tama, hindi mahirap. Hindi mahirap kapag ikaw ay anak ng Diyos. Pero mahirap gumawa ng tama kung hindi ka anak ng Diyos. Amen? Kaya makikita natin na ito yung bunga na ninanais ng Panginoon sa atin. Kristiyanong pag-uugali. Yan. Kristiyanong katangian makikita sa atin. At kapag nakikita sa atin ang Kristiyanong katangian at Kristiyanong pag-uugali, ito na po yung nagbubunga tayo ng mga taong nilalapit natin sa Panginoon. Yung tinatawag natin na Christian converts. Amen. Na ilalapit na natin yung mga tao. Sige, labas niyo pa yung another na bunga na ninanais ng Panginoon sa atin. Nais niya na tayo ay magbunga ng mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, wala pang pananampalataya sa Panginoon, na mailalapit natin sa Diyos. That is our goal. Amen. Bilang isang mga mananampalataya na ini-expect ng Panginoon sa atin na tayo ay magbunga. Sabi nga, paano tayo magdami kung hindi tayo, sabi ko kanina, paano tayo darami? Paano tayo dodoble? Kapag hindi nakikita yung Kristiyanong katangian, Kristiyanong pag-uugali sa atin, mahirapan tayong aabot. Sabi doon kanina sa iba kasi hindi tayo lumalago kasi sisikip na. Walang mapaglagyan. Sabi ko nga doon kanina, ang Diyos ang may problema niyan. Amen? Kung saan niya tayo ilalagay, nakasya ang lahat. Basta't importante, tayo po ay lumalago na naging mabungahing Kristiyano. Amen? Nakikita sa atin ang Kristiyanong katangian, nakikita sa atin ang Kristiyanong kaugalian, at dahil nakikita sa atin yan, madali na lang natin akayin yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi madali mag-akay ng mga taong wala sa pananampalataya sa Panginoon kapag nakikita nila yung Kristiyanong katangian at Kristiyanong pamumuhay sa ating mga buhay at pamilya. Amen? Hindi mahirap umabot. Hindi mahirap mag-akay ng mga taong ilalapit natin sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. So yan po yung ninanais ng Panginoon sa atin na tayo ay magbunga ng Kristiyanong katangian, Kristiyanong kaugalian at mga taong nilalapit natin sa pananampalataya sa Panginoon. Dahil sabi nga tinawag tayo ng Diyos para maging kapartner niya sa kanyang purpose. At ang purpose niya ay iligtas ang lahat ng kanyang nilikha. At ikaw at ako, hinahangad ng Panginoon, ninanais ng Panginoon na lumago at magbunga. Amen. Magbunga sa Kristiyanong katangian, Kristiyanong pag-uugali upang tayo ay makaakay ng mga kaluluwang ilalapit natin sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. So sabi nga, we see that Christian character produces Christian conduct. And we can easily convert people to Christian faith because they seen this in our life. Nakikita yan sa ating mga buhay. Kaya hindi mahirap umabot. Amen? Amen. So the last, sabi nga po, we are called to be partner with God and His purpose. So bilang mga wet, let us continue to shine the light that is in us. Amen. Dahil sabi nga po natin, kung ang ating Panginoong Hesus ay gumagawa upang ilapit ang mga tao sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo man din ay mayroong gagawin. Amen? Tayo man din ay magbunga ng mga taong ilalapit natin sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil alam natin na habang gumagawa tayo, na umaakay tayo ng mga taong ilalapit natin sa paanan ng Panginoong Hesus, gumagawa din naman ang kaaway para tayo ay pigilan, para tayo ay hilain, para tayo ay pahinain palayo sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. So wag nating hayaan na ma-impluwensyahan tayo ng gawa ng kaaway. Amen? Wag nating hayaan na ma-penetrate tayo, mataniman tayo
ng kaaway yung ating mga buhay. So bilang mga wet, sabi nga, sige, ilabas natin. Bilang mga wet, makikita sa atin yung pagkakaiba. Amen. Be different. Sige, labas na natin po. Bilang mga anak ng Diyos o wet, kailangan makita sa atin yung pagkakaiba. Be different. Amen? Because we are God's children. Kaya bilang mga anak ng Diyos, let us continue na pagliwanagin yung liwanag na mayroon sa atin. Bunga ng dulot ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. So be different because you are the light of this world. So let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So yun po. Nais po ba nating parangalan yung ating Diyos Ama? Amen. Then, let our light shine in this world. Amen. Huwag nating itago yung ating liwanag. Amen. Kailangan maging matyaga tayo, maging alerto tayo, maging mapagpakumbaba tayo sa kabila ng napapalibutan tayo ng mga tao walang pagkilala sa Panginoon. Sumasalungat sa salita ng Panginoon. Patuloy tayong magpakumbaba at minimithi ng Panginoon sa atin na tayo po ay maging mabungahing Kristiyano. Nagbubunga tayo ng Kristiyanong katangian, nagbubunga ng Kristiyanong pag-uugali upang madali na lang ang pag-abot ng mga wala sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sige po, ilabas natin last verse na ating babasahin. Sabi po dyan sa Matthew 13 verse 43, Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Amen. Kaya bilang mga anak ng Diyos, makikita sa atin yung liwanag. At yung liwanag na yan ay patuloy na nagdadala ng liwanag sa lahat ng mga taong nadelman. Amen? Upang sa gayon, yung Ama natin ay maluwalhati. Mabigyan natin ng karangalan. Amen? Amen. So patuloy tayong maging mabungahin bilang isang mga Kristiyano, bilang isang mga mananampalataya. Sabi nga po natin doon kanina na hindi ko laging makakalimutan na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ito po yung aking nais, na habang nabubuhay sa mundong ito, nais ko na magparangal sa Panginoon. Na huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na magdala ako ng kahihiyan sa Kanyang kaharian. Amen? Talagang yan yung desire ko, na nais ko magparangal sa Panginoon. Na ayaw ko maging magdulot ng kahihiyan sa Panginoon. Kasi sabi nga po na kapag nagdulot ang buhay na ito ng kahihiyan sa Panginoon, hindi tayo ang napapahiya una, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? So magdulot yung buhay natin ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon. That is His children, na patuloy na nagniningning na isang matingkad na pagsikat ng araw sa katanghalian, yung ating kaningningan, yung ating liwanag sa ating mga buhay na nagdudulot ng kapurihan sa ating Ama na nasa langit. Amen? So let us be fruitful. Amen? Bilang mga anak ng Panginoon upang makita sa mundong nito na kaiba ang mga anak ng Diyos. Amen. Ang mga anak ng Diyos makikita sa mga bunga na ito'y kaiba sa buhay sa mundong ito. Amen. Sa mga tao sa mundong ito na walang pagkilala sa Diyos, na sumasalungat sa Diyos, na patuloy na ini-ignore, binabaliwala ang salita ng Panginoon. Kaya ipakita natin sa mundo na ikaw at ako ay kaiba bilang mga anak ng Panginoon. Amen? So tayo tumayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. So habang tayo po ay umaawit ng awiting ito, ayan, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Isuko natin yung ating mga buhay sa Panginoon. Anumang mga weeds o masamang damo na tinanim ng kaaway sa ating mga buhay, ilapit natin yan sa Panginoon. Lord, linisin niyo po ako, Panginoon. Alisin niyo po yung mga damo na itinanim ng kaaway sa buhay ko. Palitan niyo po ito ng bunga
ng banal na Espiritu. Amen? Sige po. Amen. Gawin po nating panalangin ang awiting ito para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Amen. Yes, Lord. Puso ko'y linisin mong lubos. Amen. Linisin mong bawat isa, Ama. Turuan mong lumakat ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Minsan pa. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Turuan mong lumakat ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Ang dalangin ko yung dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Ang dalangin ko iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin. Ito ang aming panalangin, Panginoon. Ang dalangin ko iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Sa huling pagkakataon, awitin mo. Ang dalangin ko iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Yes, Lord. Buhay namin ay baguhin mo, O Diyos. Puso namin linisin mong lubos, Ama. Ano mang mga damo na tinanim ng kaaway sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa oras na ito, O Diyos, nagpapalinis mo kami sa iyo. Sinusuko namin ang aming mga buhay, Ama. Mayroon man, Lord, nakita sa amin, Panginoon, na mapagmalaki, hindi naging matyaga. Panginoon, madaling walang self-control, Lord God. Madaling magalit, madaling mainis, Panginoon. Lord, alisin mo po yung mga damo na tinatanim ng kaaway sa aming mga buhay. At palitan mo po iyan, Panginoon, ng bunga ng banal na Espiritu sa amin. Upang sa gayon, Lord, magbunga ito ng mga Kristiyanong pamumuhay, Panginoon. Kristiyanong pag-uugali, Father God. Lord, dalangin ko po anumang mga bagay na
ginagawa ng kaaway na nais niya na taniman yung aming mga buhay, Panginoon, aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, in the name of Jesus. At ano man yung na-penetrate niya na sa buhay namin, Panginoon, pinapabunot namin ito, Lord God. Ayan, may bunga ng galit, bitterness, Panginoon, yung mga self-centeredness, selfishness, Panginoon, greediness, Lord God, arrogant, pride, Panginoon, Lord, lahat ng mga masamang damo na tinanim ng kaaway sa aming buhay ay pinapabunot namin, Panginoon, sa iyo. In the name of Jesus, at patuloy mo pong taniman kami, Ama, ng bunga ng banal na Espiritu, O God. Tulungan mo, Lord God, na kaming lahat ay patuloy na magbunga, bunga na kalugod-lugod sa iyo, bunga na nagdudulot ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, Ama. Salamat sa oras na ito, O Diyos. Salamat sa mga salita mo na nagsasabi, Panginoon, na dapat makikita yung pagkakaiba sa amin bilang mga anak mo, O Diyos, sa mundong ito, O God. Tulungan mo kami ng aming mga liwanag. Ang ilaw namin ay patuloy na magliwanag sa mundong ito at magdala pa ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman, O God. Tulungan mo kami ng buhay na ito gamit bilang kapartner mo sa iyong layunin na iligtas ang mga tao sa mundong ito, Ama. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na nandun yung cooperation na makipagbahagi sa layunin mo, Ama. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, O Diyos. Ingatan mo po itong mga salita mo sa aming mga buhay at puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ihanda po natin yung ating mga handog sa Panginoon. Tayo po'y manalangin at tataas natin yung ating mga handog. Ama, muli, maraming salamat sa mga buhay, lakas na binigay mo sa bawat sa amin. Oportunidad na kami makapagtrabaho, makapaghanap buhay. Salamat sa pag-iingat sa bawat araw, papunta sa trabaho, sa hanap buhay, maging sa mga pag-aaral ng aming mga anak na patuloy mong inaangatan at pinoprovidean, Panginoon. At maging sa lahat ng aming mga pangangailangan araw-araw, hindi mo kami pinagkukulang, Ama. Kaya Lord, narito yung aming mga handog, tanggapin niyo po ito ng may na nandun yung kaluguran, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Ama, purin luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray, amen and amen. Praise. Yan, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa COG Paliparan. And once again, let's make a difference, kapatid, bilang isang Kristiyano. And this is our announcement for today. Atin po itong pakinggan. Christmas caroling, tuloy-tuloy po iyan. Kaya po, ang mga hindi pa po nakapagbibigay ng mga sobre, maaari na po natin ito ipamigay sa ating mga kapitbahay, kakilala, kamag-anak. Ano po? Para ito po ay kakarolingan ngayong week na po na ito. Para po ito to advance God's kingdom po sa bawat activities na naman makasuporta po ito sa ating church. Again, let's be excited, let's be part and take part to advance God's kingdom sa pagbabahagi ng envelope para sa ating caroling. Again, this will start para sa mga napagbigyan nyo ng mga members ngayong week. And Youth and YA Christmas Party po, mamaya na po yan. Sino po ang mga youth? And YAs, mamaya po ang ating Christmas party, 5 p.m. po. Ayan, kaya po 4 p.m. po, ready na po kayo. Nandito na tayo sa ating church para 5 p.m. start na po talaga tayo. Ready na. Okay, again, mamaya na po yan mga ka-youth and YA. And also, ang mga kananayan at katatayan, meron din po kayong Christmas party. Next Sunday na po ito, 5 p.m. din po. Ayan, syempre hindi pa patalo ang ating mga kananayan at katatayan. Ano po? Ready na. Kaya yan kapatid, pag ang papahuli, join na po kayo. And, ayan, meron din po tayong Thanksgiving service. The Lord has been great to us. Ngayong 2023, nandun yung provision ng Panginoon. Kaya sama-sama pa po tayo magpasalamat sa Lord sa ating Thanksgiving service, December 24, 2023. At dalihin na po ninyo ang iyong mga the best recipes, yung mga specialties po ninyo at mapagsalu-saluhan po natin. God bless po yan. Yan, magkakasya para sa lahat. Ayan, join po.
Yan. So, sa lunch po ito. Yan. So, lunch po, dala-dala nyo na po yung inyong mga specialties. Papagsalu-saluan po, ma-enjoy natin yung ating fellowship sa ating Thanksgiving service. And we also have this Kids Must Give. Kita nyo po ba yung box dito sa harap? Ayan. Para papalakpakan natin si Lord sa mga sumusuporta, bukas puso na sumusuporta at willing na magrigay ng regalo sa mga kids. Salamat po sa inyong mga buhay. And also, if you are willing and you are blessed, pwede po kayong magdagdag pa ng mga regalo para sa mga kabataan. Ang minimum po nito is 50 pesos at pwede pong tumaas. Kung gusto nyo po na mas maraming regalo, pwede po. Welcome po yan. Punuin po natin ito para sa mga kids. Hindi lang isa, pwedeng maging dalawa yung matanggap ng mga kabataan. Mas maging masaya po sila ngayong Pasko. And Leaders and Workers Appreciation po. This will be on December 27, 2023. Sa lahat po tayo, let us support, let us appreciate yung ating mga workers and leaders sa COG Paliparan na ginamit ng Panginoon para pagpatuloy yung bawat mga services natin at umabot ng mga kaluluwa yan. Kaya po kapatid, if you are willing to appreciate them, pwede nyo po yung dalhin at ibigay sa kanila. This is on December 27, 2023. And gusto niyo rin po ba na magtapos sa taong ito ng tama? Amen. Yan. Kaya join po tayo sa ating End Right service. This will be on December 31, 6 p.m. po dito sa ating church. End Right service, once again, is 6 p.m. And advisory, you don't have your ladies, youth, and YA fellowships starting today until December 31 to give way po sa ating mga service fellowships, pero meron po tayong mga Christmas parties and Thanksgiving service. Ganyan din po, wala po tayong non-watch prayer. And ganun din po, mga CLDP classes po ay mamumupo yan ng ibang mga days para to give way po sa mga activities. Wait na lamang po tayo sa ating mga announcement. Again, CLDP classes wala po ngayon. Okay, mamumove po yan sa susunod na mga araw. Ganyan din po yung ating eating fellowship. Kita-kits po tayo sa mga susunod. Yun lamang po. Thank you everyone and God bless. Amen. Sige po tayo tumayong lahat. Ibalik natin ang pagsamba, papuri, pasasalamat sa ating buhay, mapagmahal at makapangyarihan ng Diyos. Amen. Ama, maraming salamat. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.